anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Pisces sa period na to. Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang Sun, Moon at Rising sign, kasi bakalin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, meron tayo ditong fantasy, daydreaming, imagining, fantasize, memories, reminiscing, dwelling, bittersweet. Ito, bitterness, bittersweet, bitterness, resentment, anger, hurtful words. Dagdagan natin ng information. Well, ang dating kasi sa akin, ang bida dito ay broken family. Okay? Whether kayo yung masculine o feminine energy, basta ang bida natin dito ay broken family. Ngayon, dito sa dalawang to, may tendency na may mag-flashback sa iba sa inyo. Flashback in a way na may alaala o memory na maaaring magbalik. Ngayon, yung memory na yun ay hindi nyo gusto. So, sabihin natin mga alaalang may kinalaman sa nagalit kayo or may nasabing masasakit na salita sa iba sa inyo. Pero tingin ko nanggaling tong resentment o sama ng loob, anger, galit, hurtful words o masasakit na salita. Maaaring nanggaling sa ex-partner kasi broken family to eh. Kaya pumasok yung bitterness. So again, pag flashback ng memory na hindi nyo gusto ay posible. Pero ang maganda nasa process na ng healing, releasing, purifying, cleansing. Nasa process na ng healing ang iba sa inyo o pag move on. Yun ang maganda dito. Para bang kung sakaling mag-flashback man tong bitter memories, dun kayo mapapaisip-isip na buti na lang nawala na kayo sa ganong sitwasyon. Ganun ang dating. Doon yung ma-realize yung topic ng healing, or doon yung ma-appreciate yung healing process na finally nakawala na kayo sa ganong sitwasyon na toxic. Ganyan ang dating. Pero maganda kung alamin natin. Ay, teka. Ito na kasi yung
ano yung bitter memories, ito na yun eh. Resentment, anger, hurtful words. Ika-clarify ko pa sana gamit ang tarot, wag na. Ito na yun. Ano bang itatanong natin dito na? Nasagot na lahat. Future outcome na lang. Nung future outcome ng ganitong klaseng sitwasyon na nasa process na ng healing o pag-move on yung bida sa kwento na to, anong ma-expect nating future outcome ngayong August? Oh, ayun, cute. The Sun, no? Parang ayoko na magpalit ng tarot deck actually. Isang buwan ko na to ginagamit. Ang cute kasi nung mga card. Ito na ang pinaka-paborito kong deck. Oh my God. Paborito ko kasi mga aso. Anyway, sabi dito, 7 of Cups, the Sun, 5 of Pentacles. Kaya 5 of Pentacles yung huli. Kasi kung 7 of Cups, sabihin natin mga manifest ng iba sa inyo yung fantasy nila into a reality. Kaya yan, andyan ang the Sun, magiging masaya. Kaya lang bakit may 5 of Pentacles tayo sa dulo. So, iniisip ko tuloy, may kinalaman ba yan sa loss? O panandalian lang ba yung saya? Kasi 5 of Pentacles may kinalaman sa loss nga. Loss, hardship, despair, difficulties, o material trouble. So, beware. Kasi nandito na, nandito na sa the Sun. Yung parang tinatry mangyari sa present. Like wish. Na para bang saglit lang yung saya. O saglit lang dumating yung opportunity. Parang nilipad ng hangin. Parang pera. Ayun yung pera, nasa palad na tapos. Saglit lang. Saglit lang dumampi sa palad. Nawala na rin agad. So, beware. Okay? Sa mga decision making, kasi baka nga mag-lead sa trouble. But at least, nakakita tayo dito ng magandang senyales. Yun nga lang, depende yan sa iba sa inyo kung paano nila i-handle tong blessing para magtagal. Kasi nga, malaki ang chance na saglitan lang or mawala. Saglitan lang tapos nawala rin. Or hindi na-appreciate yung blessing. Kaya nawala. So,
example, nagkapera, tapos hindi tinabi sa alikansya or sa bangko, tapos saglit lang na pambayad na sa luho, ganon. Yun yung example. So, depende sa inyo kung ano bang wish nyo dito. Kasi, maraming pagpipilian dyan, oh. Like, pagkain. Puro pagkain pala to. Aso nga pala to. Siyempre, pagkain lang gusto niya. Pero again, kung tao, marami, di ba? Marami tayong gusto na pwedeng mangyari nga dito. Kaya lang, saglitan lang, nawala rin. Ganun dating dito. So, kayo nang gumawa ng way para hindi mangyari itong loss natin. Loss card. Kasi nga, ano eh, ito rin yung card ng worriness, insecurity, poverty. O may kinalaman sa low resources. So, doon na nga papasok yun. Nagkapera, tapos nawala rin. O may dumating na blessing, nagkaroon ng gamit, may nagbigay. Sabihin natin nagbigay ng cellphone, may nagbigay ng cellphone, tapos nawala, na misplace or nanakaw, o OMG. Dito yung papasok sa Five of Pentacles. Anyways, teka, masyado nang marami yung mga cards. So again, magandang senyalis to. Kayo nang gumawa ng way para hindi mangyari to. Itong Five of Pentacles. So, paano ma-prevent? Di sa pamamagitan ng wise decision making. Relationship reading pala to, no? So, lagyan natin ng clue. Ito yung possible partner ng Pisces sa reading na to. Ex-partner pala. Dahil mag-ex na sila. Pisces, Capricorn, Cancer. Ngayon, kung di man para sa inyo tong reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo kakilala o idol, ito ang possible zodiac sign niya. Taurus, Sagittarius, Aquarius. Ngayon, may clue pa tayong isa pa. Same instruction. Kung hindi man para sa inyo tong clue, edi baka para sa someone na malapit sa inyo, person nyo mismo, o idol. Pwede rin. So, kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. So, Asian. So, yung person niya ay kapwa Asian. Kasi Asia tayo, di ba? So, kapwa Asian. So, hanapin nyo na lang sa internet. Ano yung mga bansa na nasa Asia. So, kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo, ha. Eto, beard. So, may someone na may balbas or baka ganito itsura, balbasarado. Ito, black hair. So, baka pare silang black hair o may someone na black hair. Ito, may someone na mahilig sa makulay na damit. Vibrant apparel. Damit o gamit. Ngayon, punta naman tayo dito sa susunod na deck.
pang masasabi nito? Well, ang dating sa akin, may parang sasabog na dito. Nagmukha tuloy vulkan. Pero iceberg to. Parang palaki ng palaki yung problema. Whether alam nyo to o hindi. Kasi ito ay card ng pressure. Diba? Yung hourglass na uubos yung sand. Na para bang nape-pressure ka kasi nga unti-unti siyang nauubos. So, sa madaling salita, may iba sa inyo na problema dahil sa pressure, siguro dahil maraming deadlines or masyadong busy. Parang may time limit eh. So, mukha siyang deadline na dapat ma-accomplish agad sa tinakdang panahon o time. Ano pa? Or sabihin nating damdamin to na kinimkim, na sumabog na. Kasi nga may time limit dito, napuno na siguro yung tao, sumabog. Or syempre, future prediction to, edi pwede pa rin namang ma-prevent eh yung pagsabog nga ng feelings kung ayaw, di ba? Lalo may kinalaman sa galit. So iwasan ang kahit anong stressors o anything na may kinalaman sa pwede magpasama ng loob, or else baka nga sumabog somewhere. So pag ganun nagwala na to, kung may magwawala, so pag nagwala, syempre maaaring madamage ang reputation. So, ano pa bang mabuo ko dito? So, sabihin natin may kinalaman to sa aging. So, kung iba sa inyo ay nasa 40 na, ina-advise na mag-pay attention sa health. Kasi baka health to. Kinalaman sa health na halimbawa, hindi nagpo-focus sa health. So, ngayon, baka bumigay ang resistensya. Magkasakit. Halimbawa, laging puyat. So, pag ganun, baka bumigay. Doon na papasok tong time o pressure. O pressure yung immune system at ayun, bibigay, magkakasakit. So, example lang yon. Ito nang uli. Huling spread. Sa deck na to. Point. Ano to? Hat. May hat tayo, tapos moon. Ang tawag dito? Redemption. Self-redemption. Posible. O pagbalik ng
o na-redeem ba yung respect na nawala. Pwede rin. Hindi ko lang kung paano, pero posible, at least posible. Kasi magmumukha tong cycle. Ito ay respect. Hindi mo siya negative. Kasi usually negative card to, pero since katabi naman niya ay positive, so naging positive card din to. O pagbalik ng dignidad siguro. Kung di respect ay dignidad. Anyways, dito na tayo sa susunod. Ito isang spread lang to. So, sa case na to, asahan natin ang reconnection ng soulmates or twin flames or pag-connect ng iba sa inyo sa kanilang deceased loved ones, spirit guides, ancestors, posible, or reconnection mula sa family member, kadugo. Ayan. Pwede rin. Ano pa bang mabubuo ko dito? Ngayon, ibang case ay ito ay all about medical issues na mapag-uusapan. Parang nasabi ko rin yung kanina dun sa bago ako mag-end, yung pag-pay attention ng health. Umuulit dito kasi nandito yung tree. May kinalaman sa health. Kasi ito yung discussion ng health topics. Pero kung sabihin natin nagkasakit ng iba sa inyo, di magmumukha na tong health teachings, pag-receive ng health teachings mula sa nurse o doktor, or may chance pang gumaling. Okay? Sa pamamagitan ng payo ng doktor, syempre, yun nga, inumin daw tong gamot na ganito para gumaling. So, may chance pa. So, depende sa case, pero at least dito may chance pa ng improvement. Hindi man literally gumaling 100%, at least may improvement. Kasi may case na wala na talagang pag-asang bumalik sa pinaka-normal or sa dati. Let's say, puso. Kung tumatanda ka na, hindi mo na pwedeng ibalik yan sa pagkabata. Yung itsura ng puso. At dahil tumatanda na nga, kahit anong inom pa ng gamot dyan, hindi na yan babalik sa pagkabata. O, example yon. Ano pa? Anyways, dito na tayo sa huling deck. Basahin ko na lang tong part na to para mabilis. General advice sa period na to.
Sabi, admit your faults to one another and pray for each other so that you may be healed. James LCB. Hindi ko alam saan galing to, kung Bible ba to. Hindi ko sure. But anyways, ito yung general advice sa period na to. Goodbye. For now.